Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. 11:1 ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Okay, wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin eh. Nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, kumalat kayo sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos nung, bawa, taga-Rumblong ka, taga-Aklan ka, lahat tayo dito titira sa Iloilo, mapupuno ang Iloilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, nagtayo sila lang mataas na tore. Ang tawag puro yung tore ni Babel. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Para kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon. Alam ng Diyos, mas mapapasama ang tao pag nakaipon tayo. Halimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Kagaya nung Essene community. Yung Essene community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking catastrophe sa shores of the Dead Sea, namatay lahat sila. Kasi sama-sama sila eh. Parang ganito. Ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yon, basag lahat ang itlog mo. Diba? Kaya ang gusto ng Diyos sa tao, maghiwa-hiwalay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa. Basa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang Iloilo for the Ilonggos. Ang Samar for the Samareños.